So, hi guys! For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakakuha ng late registration sa ating mga birth certificate. Okay, so this is happening just right this June 2024 or yung pagkatapos ng kaso po ni Mayor Alice Go, yung sa Pogo, yung nangyayari. Lahat ng mga requirements sa PSA, lahat ng mga proseso ng pagpapa-late register ay parang sinasabi natin na pahirapan na talaga siya. Hindi siya tulad noon na may 2 to 3 requirements lang yung civil register para ma-late register yung tao or yung isang mamamayan na nangangailangan ng birth certificate. Pero sa ngayon, ang nangyayari ay napakadami na po. Sobrang dami na po at masasabi kong pahirapan na talaga siya. So based on my experience, really nahihirapan talaga ako. So that's why ituturo ko din sa inyo para hindi kayo maging syunga alright, pag nagpunta kayo sa civil registrar, pag may ipapalate register kayo. So, ito. So, ito yung list. Di ba? Napakadami po. Okay, so number 1 is the personal appearance. So, noon kasi, pwedeng nagpapalate register ka kahit wala yung individual o kaya yung anak mo, papalate register mo, pwedeng wala siya, hindi mo kasama. Pero sa ngayon, kailangan may appearance talaga. Kailangan nakikita yung anak mo or sa case ko naman is si mama at si daddy yung pinapalate register ko. So, I thought nga pwede na ako lang yung nagpo-process na hindi din sila sasama doon. But then, I just know na kailangan pala talaga andun sila. So, yun daw yung bagong requirement. So, may number 1, ito lang talaga number 1, personal appearance. So, kailangan nakikita sila doon. Number 2 is the barangay certification. Okay. So, kailangan may barangay certification sila. So, alam naman natin, pag barangay certification, saan yan makukuha? Okay. So, of course, sa barangay, manghihingi ka doon sa barangay ninyo, sa secretary, or doon sa secretary, and then pipirmahan niya ng barangay captain na nagpapatunay na ikaw ay isinilang or anak ka ni nandun yung pangalan ng parents mo, ikaw ay anak ni nito at ito. So, yun yung barangay certification, kailangan nakikita kung sino yung parents mo. So, susunod na requirements is the national ID. So, yung national ID, alam naman natin, pag nagpapagawa tayo ng national ID, kailangan may birth certificate. So, ngayon, pag nagpapalit register ka ng birth certificate, kailangan ng national ID. Diba? Diba? Parang ang lito. Ang lito. Diba? So, yan. So, pag nagpapalit register ka ng birth certificate, kailangan mo ng national ID. Okay, kailangan mo yan. So, kailangan may national ID ka na. So, kasi, hindi yan pwedeng wala eh. Yan yung requirements na kailangan meron. Okay, tapos, any two of documentary evidences showing the identity of the parents but not limited to, okay, ito yung requirements natin na nagpapatunay na siya yung parents natin. So, dalawa lang dito sa 4 na sasabihin ko. Okay, birth certificates. So, kung baga, may birth certificate ka ng mama at papa mo. So, dalawang birth certificate na yon. May birth certificate ng mama at may birth certificate din ng papa mo. Tapos, IDs. Okay. So, ID ng papa mo at ID din ng mama mo. So, pero kung single mom naman, tapos yun, isa lang talaga, hindi i-declare yung father, so okay lang na yung mama lang. Pwede namang kung merong marriage certificates, okay, kung merong marriage certificate na, pwedeng isa lang doon kasi sa kanilang dalawa naman yun. So, marriage certificate, pwede din. And then, death certificate for the deceased parents. So, sa akin, yun yung ginagawa ko kasi, yun na nga, si daddy at si mama yung pinaano ko. So, deceased na yung parents nila. So, yun na nga, yung death certificate na lang na makukuha mo siya sa PSA. Doon ka magbabayad sa PSA. Pupunta kang PSA, babalik at babalik ka sa PSA dahil ang daming requirements na kukunin doon sa PSA. And next one is an edited 2x2 picture with white background taken within 3 months from date of registration. So, kailangan meron kang 2x2 picture. So, isa lang, 2x2 picture na naka-white background. Yung unedited yung hindi tulad nito, napaka-edited hindi. So, yung talaga, normal na mukha mo talaga, no? Walang masyadong edit-edit. So, with white background. So, dapat naka-white background yung picture natin. And then, huwag yung masyadong luma na picture. So, within 3 months before registration. So, next is the authenticated birth copies of siblings. So, yung kapatid mo na may birth certificate, dalhin din yon, kailangan din yon. So, kailangan authenticated yung birth copies of siblings. Kung hindi siya original, so ipapa-authenticate talaga natin. Pero kung galing sa PSA, hindi na, pwede namang hindi, di ba? Pero kung wala ka namang kapatid, kung ikaw lang nag-iisang anak, so wag na natin, disregard na din to. Pero pag may kapatid ka, kailangan talaga authenticated birth copies of siblings. So yun yung problema dito is,
nagpa-file ka ng birth certificate dahil late registered ka, so, tas hinihingan ka pa ng birth certificate ng kapatid mo. So, dun ako parang nahihirapan talaga kasi paano pa makaka-provide ng birth certificate ng kapatid mo na wala nga yung kapatid mong birth certificate kasi ikaw nga wala ka ding birth certificate, 'di ba? So, ang nangyari is, pumunta ako ng PSA, so nagfa-file ako ng 7 na copies. Sobrang magastos siya ha, kasi dun sa civil registrar, pagkatapos ng lahat ng mga requirements mo, may babayaran ka pa na sa amin, sa civil registrar dun sa amin, 550 pesos. So, each yan. So, si mama at si daddy, so 1,100. Dalawa sila. So, 550 na babayaran mo sa pagpapalit register. Tapos, yung nangyari is, kukuha ako ng death certificate ni lolo, death certificate ni lola, death certificate ng nanay, yung parents ng mama ko, at death certificate ni tatay, yung papa ng mama ko. Tapos, kukuha pa ako ng birth certificate ng kapatid ni mama. Tapos, kukuha pa rin ako ng birth certificate ng kapatid ni daddy. So, di ba? 7, tapos kukuha pa. Iba pa to. So, 5 na yun. 5 na yung kukunin ko sa PSA. Tapos, kukunin ko pa yung marriage certificate ni mama. Ni lulo pala. At ni lula. Tapos, kukunin ko pa yung marriage certificate ni nanay at ni tatay. So, pitong, kung makita nyo, sobrang magastos yung nangyari sa akin. Kaya, parang, ang hirap, diba? Ang hirap i-process yun. So, nagpapa-appointment ako sa PSA ng 7. Oo, 7, papers yun. So, isa-isa yung bayad doon. Kahit nag-negative pa yun, kung baga yung kapatid ni daddy, wala yung birth certificate kasi nag-negative, kasi kumuha ako, nagbabak sakali ako. So, babayaran ko pa rin yun kahit negative yun. Kaya masyado siyang mahirap para sa ganyan. Parang mahirap talaga siya, di ba? Napakahirap sa pagpapalit register. Ngayon, lalo na sa mama at daddy ko. Pero pag meron naman talagang mga documents na maipapakita mo, hindi naman siya talaga mahirap, 'di ba? So kaya nahihirapan ako. Tapos, pagkatapos nun, baptismal certificate. So kailangan meron yung baptismal certificate. Tapos, school record, pwede mo naman yan iasa, yung school record, yung baptismal certificate, meron naman yan. Pag mga bata pa yan, may mga baptismal certificate yan. Tapos, school record naman, makukuha lang yan sa school. So, mga additional lang naman siya, pero kailangan pa din. Tapos, voter certification, pag nakaka-vote na yung individual na kukunin natin. Tapos, immunization certification dun sa mga bata na makukunin mo pa ng immunization certification. Tapos, marriage contract or certificate. Yan, so marriage contract or certificate. So, kung meron, yun, ibigay din natin. Tapos, IDs. Kahit anong IDs, titingnan nila. Kung madami kayong IDs, dalhin nyo na lang. So, for instances na kakailanganin. Tapos, police clearance. Meron din dito. Tapos, NBI clearance. So, kung nakita naman talaga nila na yung identity mo is wala ng mga discrepancies talaga, ay ito talaga siya na madami na. Pwede na yung NBI clearance at police clearance na wala na. Kasi yun yung sinasabi sa amin. Pagkatapos mong i-file lang sa civil registrar, aabot siya ng 2 to 3 months or 3 to 4 months siya magtagal. Tapos, pwede ka na makakuha ng copies doon sa PSA. So, ganyan kapahirapan ang pagkuha ng late registration ng birth certificate ngayon. So, thank you so much for watching and please like and subscribe. God bless po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo!